Hindi naman sa idinadown ko yung credibility ng company pinapasukan ko. Gusto ko lang i-share what to expect when you guys doing a long haul truck driver or owner operator. Alam naman ng lahat na nagbablog ako based from my real time experience. Katulad nga nito, since Monday empty ako sa Hidalgo, Texas, I have full day hours of driving, eligible ako magmaneho. Mula Lunes until now Friday, di pa ako naluludan. Kapag madalas nangyayari yung gintong kahaba ng layover, bilang owner operator, may iyak ka lang kasi hindi natin afford ang ganyang tengka sa karsada. Hello? Yes, sir. Oh, I'm here to check in again. Again? Yeah, this is my You checked in already? third check-in since yesterday. Okay, man. You're probably you're going to Canada, right? Yes, It's an inbound, man. We don't get an officer until 12 noon, so come back at 12. inbound. It's an inbound. Your load is an inbound. Probably an inbound. You're going to Canada. Going to Canada. Nag-text ako sa dispatch, nagtanong kung may bayad ba ako sa layover. At ang nag-reply sa akin is yung planner. At ang sabi niya, if there's a layover associated with the load as a percentage operator, so ibig sabihin, ang reply niya sa akin, guys, magandang araw. Once again, it's Lakay here. Finally, makakapunta na tayo sa ating pipikapan. Ibinigay na sa akin yung load information ko. So kagahapon, sa mga nakasunod, nandun tayo sa Rio Grande City. Nag-travel ako mula doon hanggang dito sa Laredo, Texas ng mga sa kalahating oras lang. Sabi na natin 2 oras. Tapos naghanap ulit ako ng parkingan. Gabi na nung dumating ako rito kasi gabi na rin nung umalis ako doon. Andito ulit tayo sa Walmart parking area. Hindi naman sila kasi stricto sa Walmart magpark. Ito yung nakita kong parkingan. Ayan guys, yung Walmart nakikita natin. Wow! Kumbaga, sa Walmart ako nagpark o umalis nung nakarang araw o kagabi, no? Walmart din ako nagpark ngayon. But anyway guys, masaya ako kasi makakaload na tayo ngayon. Mula ngayon, araw na to, Pecho 23, kukunin ko yung load ko sa San Tomas, Santo Tomas Street dito sa Laredo, Texas. Pero bago natin dumiretso, free trip muna tayo. Check muna natin ang truck natin. Inspection. Bago ang lahat, inspection. Taas pang thread dip ng gulong ko. Pwede pa to. Pwede pa hanggang next year yan. Pangalan ng company kapag ipinapakita kong ganito, basta walang customer na nakahalo, okay lang sa company. Ayaw nila kasi yung may yung bang makikita yung pangalan ng customer, bill of lading, yung load information, kasi nandun lahat yung nandun lahat yung contact information ng customer guys eh. Yun yung ayaw ng company namin. Yan. But anyway, sundin lang natin ang gusto nila. Hindi natin namamalayan. Trabaho lang tayo ng trabaho. Mamaya tapos na pala natin ang truck natin.
Lipat tayo guys sa flat deck. Sinong agree? Subukan natin din mag flat deck. Ayan. Yan si Cordapia. Tignan natin yung ano ginawa natin kagahapon. Oh, matibay. Tibay guys. Yun na yung matatanggal. Matibay. Ayan. Maganda temperature dito. Ang temperature ngayon dito sa Laredo, Texas guys is plus 18. Naka t-shirt na naman ako, nakita nyo. Wow! Plus 18 ang weather sa Laredo, Texas. Ayan guys, kita nyo mula kagabi rito dumating ako. Hanggang ngayon 16 hours 16 hours and 21 minutes na naman ako naka-sleeper berth. Sabi ko sa sarili ko ano ba to? Masakit na katawan ko, lambog na ang katawan ko kakaiga Kaya sinabihan ko na yung dispatch ko. Kung wala kang makitang dito sa Laredo o dito sa Texas kako, yung backload kako, hindi na muna ako pupunta rito kasi ang tagal magantay. Kapag ka kung naka-line up ako aalis na, hindi ba galing tayo ng reset, nasa bahay tayo, nag-reset, kumbaga nagde-day off. After that, bibiyahin na tayo. Siyempre, naka-schedule ka line up ka ng ng planner mo kung anong ruta ka pupunta. Ngayon, dahil siyempre alam na natin itong ganitong nangyayari, sinabi ko sa dispatch ko, pakisabi sa planner, kung ako aalis tapos Texas uli, ibigay nyo na lang yan sa ibang driver, sabi ko. Ilagay nyo na lang ako sa huli, sabi ko. Mas okay sa akin yung magantay ako basta't nasa bahay, knowingly nakasama ko yung family ko. Yun ang sinabi. Pero kung company driver ako guys, walang problema sa akin dahil nga siyempre company driver ka, pero owner operator tayo hindi afford yung hindi afford ng isang owner operator yung matagal matingka. Wala kang pambabayad sa truck mo. At unless fully paid na yung truck natin, wala nang problema. Kahit mga matingka ako ng ganito, easy na sa akin kasi wala akong binabayaran. Kumbaga may sacrifice nangyayari yung ganito, pero hindi naman madalas. Kaso nga lang, syempre sinabihan ko na yung dispatch ko na sana naman next time bigyan nila ako na mas maganda, kasi this month hindi magandang pasok sa akin. Kung laging hindi maganda naman kasi, anong mangyayari pa sa atin, diba? Continue on USA 3. Hindi rin naman masamang mag-request ng layover kung meron. We never know. May bigay nga sa ating bayad sa layover din. At paano mayroon tayong pagtapal kahit pa lang sa insurance. Alright guys, we are here. Ang dami naman itong truck dito. Mag-ano ba to? Mag-pick up ba sila? Pick up ba itong mga to?
Ilan yung mga nakaano rito? Cefix Transport. Truck entrance. Ito muna ako rito guys. Check ko muna yung load information details ko. Ito muna tayo rito. Alright. Mag-check-in muna tayo. Tapos alamin natin kung saang door may bibigay sa atin. Truck entrance. So, Canada yan ah. Canada driver yan. Hi. Good afternoon. You checking in? Yes. Want me to fill out one of those? Fill up one of those? Okay. Okay. Date 1/23 350. The trailer license, I don't know. I'm just gonna go get it once. The trailer license plate, you don't need it. Oh, you didn't need it? Okay. Just right here on this line, go ahead and put the PO number. Oh, PO in right here. For this one, boss, I'm sorry, but right now we don't have a lot of information on it. I think it's gonna be for tomorrow. Tomorrow? Yeah. Really? Because I'm looking at the email, and the email says that as well. Pick up this PO Thursday, Friday. Thursday today. Yeah, Thursday or Friday. They said they will. I just come to check in early because it said to me it's 4 p.m. That's. Don't go until load details 4 p.m. today check in. That's what they said. It's already 4, right? Yeah. Well, it's 3:44. But I don't, like I said, I don't have any information on it other than it's a PO that we have, and like this is what I don't know if it's the client or the broker who sent that email just to confirm that the PO is either for today or for tomorrow. Okay, so But I don't have any information on it. Not even the Mexican trailer that carries the product. But normally when I put in the PO, it tells me the Mexican trailer that's gonna bring that product, if it already crossed, if it's already shipped or what. I don't have any information on this load. so it means that load is from Mexico, and then they just gonna arrive, bring it in here in Texas or US, and they travel, and then go to Canada. We'll bring it, like it crosses, it comes here, we cross dock it to your trailer, and then you would take it. But like I said, I don't have any information on it right now, other than that it's either today or tomorrow. So I don't know if you want to come maybe like around 6 and check to see if there's any more information on it. Okay, I will come by and check later around 4:30, I guess. Alright. Or I can give you my phone. Also, if you want, yes, go ahead and put your phone number right there. Yeah. Making right there. Here's your. Okay, so right there. Yeah, we'll give you a call if we get any information on it. Okay. Do you have a number that I can call here too? Just in case to inquire? It's on the paper. Oh, right there. Okay. I will try to contact to remind, or not I can come back here. Yeah. I'm only parking the side for now. Side? Okay, no, Thank yeah, you. that's fine. All right. Okay.
Wala guys, ayan. Nakapag-check-in na tayo. Sabi sa akin ng shipper, yung shipper, nasa kanila yung load information or PO. Kaso nga lang, kulang ang load details na ibinigay. Hindi alam kung ngayon bang araw na ito or bukas yung pick up ko. Kasi yung load ko na yun pala manggagaling sa Mexico. Yung driver ng Mexico aatras dyan sa dock nila dyan, guys, one of their docks. Tapos itatabi ko itong truck ko doon sa isang dock din. Habang ina-unload nila yung truck, no, truck na galing Mexico, yung pangarga niya, didiretso naman ngayon yan sa ano ko, sa truck ko, sa club. Ewan ko kailan tayo makakalis dito ngayon sa sa Texas. Walang kasiguraduhan. Naiiyak na ako guys, naiiyak na ako. Nakakaiyak. Ay nako. Pero sabi ng dispatch ko mag-check-in ka ng alas 4, sabi sa akin. Ay, yun ang text na sa akin at saka yung load information na tinext na sa akin, nagsasabi rito. Okay, so January 23rd, 2025, 4 PM ang pick up dito sa Santo Tomas Street, Laredo, Texas. And then ang load is pupunta sa Surrey, BC, Canada. Wow! Pero mamaya i-check ko ulit kung sakali man may mga panibagong update. Pero kung ang karga guys o ang truck manggagaling pa sa Mexico yan, at kung wala pa nga yung truck, wala talaga akong load ngayon. Kumaga, kasi nga ipinapaliwanag ko yung pangarga ko inbound na naman, itatransit from Mexico, kumbaga itatravel lang sa Amerika, i-transport dito. Katulad yung ginawa ko rin, yung load ko na from Canada, trinable ko lang sa US, tapos yung Mexican driver o Mexican truck ang kumuha. Hindi dinilibor dito yun sa sa Amerika. Ganon din yung load ko, galing Mexico, ipapasalo sa akin, tapos diretso ng Canada. Ano ba yan? Ay nako, iiyak na ako dito guys. Ay, iiyak na ako sa ganitong nangyayari. Iyak na tayo. Pero guys, balik tayo doon. 5:30 na. Nag-check-in tayo ng alas 4. Balikan natin ngayon 5:30 kung anong update. Sana maludan na tayo. Hi, I come back to check in. Any update with the thing earlier? Who's your carrier? Dark Enterprise. No, pero maganda yung papel. Naliwala Nah, still nothing. Oh, still nothing? Okay. Yeah. Okay. So are you still here on the night or you guys 24 hours? Today we're gonna be probably here till 9:30, man. That's it. Okay. But
If it crosses, it's a bonded load. We require an officer. We have one, but if there's a gap about an hour and a half without nothing, they remove them. So we'll let you know anyways. I'm parking there. How can you know me? You gonna call me? Yeah. I give you my number, everything in there, okay? Yeah. So yeah. 496. Oh yes, I'm just gonna keep continue sleeping for now. Alright. We don't know if I got loaded in the night, then I can drive. Okay. Alright then. I'm not gonna come, just call me, okay? Okay, thank you. Okay. Alright guys, wala daw. Kaya wag na nating asahan pang maludan tayo ngayong araw na to. Anong oras na? Alas 6 na. At saka kung maludan ako, mga madilim na, alas 7, alas 8. Nako, ang mangyayari niyan, magdra-drive ako ng gabi, siyempre single ka na nga o single driver ka na nga dapat kapag ka ganun sa araw ka na mag-drive kasi wala ka namang katim. Wala tayong magagawa. Webes na ngayon, bukas Friday na, na-empty ako ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Kung tutuusin yung pagka-empty ko ng Lunes kung may reload sila, makakadrive na ako kasi full hours ako nun buwang oras ko 5 araw, pinakamahaba na tong tingga ko. Balik tulog. Balik tulog. Ano nga ba? Iyak ka lang sa samahan ng loob nito. Iiyak lang tayo guys. Kakaisip. Ay, malapit na umiyak ang lakay. Balik tulog. Balik tulog. Guys, good morning. Ayan. Umaga na. Today guys is Friday na. Biyernes na ngayon. Nakita nyo naman kahapon, no? Nang hapon nandito na tayo bago mag alas 4 sa pipikapan natin. Pero hanggang ngayon wala pa yung load ko. Ayan. Pang-5 araw ko na ngayon guys. Friday ngayon Friday na ngayon. Ayan, nakita natin yan sa Friday. Ng 7:40 ng umaga. Nakausap ko yung dispatch ko, tinanong ko yung mismong planner, tinanong ko kung meron ba akong layover. Kasi nga, empty na tayo mula Monday. Ngayon, Friday na. 5 araw ko na guys Nung Monday, eligible akong mag-drive pagka empty ko Kung may reload lang sana sila. Kasi marami naman akong oras. Sabi ko sa kanya, meron ba akong bayad sa layover ko rito? Kasi tagal ko na Sabi niya, as percentage, kasi percentage ako guys. Ito ang isang downside ng percentage. Wala kang bayad, sabi. As percentage, wala kang bayad ng layover. Pero kung ang load mo na binigay sa'yo may layover na nakalagay o associate, yun, mababayaran ka. Ito, kahapon alas 4 dumating ako dito. Hanggang ngayon, yun, waiting time. Doon ako mababayaran kasi nag-aantay na ako kasi may load information na ako. Mayroon akong
oras ng pick up appointment ng alas 4 kahapon. Ngayon umaga na, Biyernes na, lumagpas na ng 12 oras. Count na ng waiting time. Guys, sumakit na nga yung katawan ko kakahiga dyan. Tapos wala pa akong maliguan. Kasi yung designated truck stop na pwede kong paliguan mula Hidalgo hanggang dito sa Laredo, wala akong nadaanan. Doon pa sa bandaron, mga 20 miles pa. Alam nga, pupunta pa ako doon, babalik pa ako rito. Nag-aksaya na naman ako ng pamasahe ko para para maligo lang. 5 araw na rin akong hindi naliligo. Guys, tara, mag-check-in muna ulit tayo sa loob. Tanungin natin kung ready na ba yung load natin o andyan na. Ay, nako. International, sabi niya. Pangatlong check-in ko na to mula kahapon. Sana mayroon ng update para makaalis na tayo. Kalahin mong 5 araw na tayo rito sa Texas, guys. Layover. Buti sana kung may bayad. Wala namang bayad, kaya maiiyak ka na lang talaga eh. Alright. Hello. Yes, sir. Oh, I'm here to check in again. Again? Yeah, this is my You checked in already? third since yesterday. Okay, man. You're probably you're going to Canada, right? Yes, It's an inbound, man. We don't get an officer until 12 noon, so come back at 12. inbound It's an inbound. Your load is an inbound. Probably an inbound. You're going to Canada. going to Vancouver. So I will come back at 12. Yeah, the officer, in order for us to load you, we need an officer here. Oh, They don't get this- here until 12 noon. Oh, till 12 noon. Yeah, come back at 12 noon and they'll let you Okay, know it's what- already 11. So you know what the temperature I is? don't know nothing about it. The only thing I know is that you're probably going to Canada. It's an inbound. The officer don't get here at 12 noon. Okay. So there's nothing we can do between right now and 12 noon. So come back at 12, man. Oh. Somebody will give you a call right now. Okay. Alright. You have everything, my information. Yeah, I we give got you everything. this. You're probably here. Look, it's not only you, man. We got about maybe 6, 7, 8 drivers. That's the way Oh, we're- 8 drivers as well waiting for the officer to come. Okay. You're outside. You park outside. Yeah, the one that's in like. Oh, the. Okay. I'll come back. Yes, sir. Alright guys, ayan. Yung huli nating check-in, pangatlo yon. Ito, pang-apat. Sabi nun kaganina, nakarinig naman natin, alas 12 daw. Anong oras na ngayon? 2:30 na. Baka sakaling may pagbabago na, kaya pupunta tayo doon ngayon. At ito, naka 22 hours and 43 minutes na naman akong off duty rito. Oh, 22 hours and 43 minutes off duty na naman. Yan. Kailan tayo malulutan nito. But anyway, let's go. Check natin. Busy yung mga truck dito. Ang late ng space nila rito. So, ang daming pupunta. Magdi-deliver, magpipick up. Katulad dito, GPEX na to. Canadian driver to GPEX eh. Canadian tracking. I'm back for the fourth time since yesterday. You yesterday, right? Hopefully there's a changes now. Your carrier name is Turk? Yes, sir. Okay. Going to Vancouver, right? Yeah.
Do you still have the one that I wrote Yeah, down? here. Where's the pin? Here, right here. Oh, Oh, yeah, here. thanks, No, you Joe. can go, yeah. Thank you. Oh, in Canada? No, Michigan. Michigan. Yes, sir. Oh, US? Okay, US. Alright, for this one, they already sent the paperwork for the Mexicans to cross. Okay. All we need is for the Mexican to cross, and we can cross dock you. I want to say it should cross today. Okay. Yeah, it should cross today. Today? Yeah, Okay. it should. Well, the driver or the truck is still in Mexico? Yeah, Oh. I haven't gotten the release from the bridge, Oh, okay. so it hasn't gotten to the bridge yet. Oh, so it's not here yet? Yeah, so it's The load here is not yet. here yet. But Okay. yeah, they already sent the paperwork for it to cross. Mm-hmm. But like I said, I haven't gotten an email from the bridge, so it hasn't gotten to the bridge yet. But it should cross today. So hopefully it does. As soon as it gets here, we cross dock you. We cross dock on my truck. Yeah. You're gonna call me or I come back? Yeah, whenever it gets here, we'll go ahead and call you. Okay. If you want to come in again in the next 2-3 hours and ask what's up, you could also do that. But we'll give you a call whenever it gets here. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Also, do you have any soap in the washroom? Soap? There's no more soap in the washroom. What's the... since yesterday, there's no soap in the washroom. In your washroom, yeah? Any kind of soap, as long it... I'm just gonna get you some. Yes, thank you. Alright guys, ang saklap. Wala pa pala. Antayin ko, mag-washroom muna ako. Alright guys. Balik na lang tayo mamaya ulit. Or magantay tayo sa tawag nila. Ayan, tagal. Pero may update na. Nandyan na daw sa ano yung papeles, border ng Mexico. Tayin ko na lang. Alright you guys, good news. Nandyan na daw yung load ko, pinuntahan ko doon. At isiset ko na yung aking reefer ng 39. Kalahin mo? Makita natin kung anong oras na o ilang oras na ako dito. 26 hours and 41, 27. Sobrang isang araw na naman tayo dito naghintay. At least kahit pa paano, maludan na nila tayo. Buksan ko itong aking reefer ng 39. Tapos ang sabi nila sa akin, door 9 daw ako atras with the door closed, sabi nila. Hindi, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Larga na tayo dyan. Makakaalis na rin tayo. Siguro makapag-drive ako ngayon mga 5 oras hanggang alas 12. O depende kung anong oras nila ako maluludan dito. Kasi ayoko mag-drive ng sobrang gabing-gabi na guys. Set point 39. Yes. Point. Diesel engine starting. Yun. Tara guys, abang-abang lang tayo. Tapos atras ako doon. Magandang temperature dito ngayon. Hindi malamig. Tama-tama, kaya ng katawan. Ayan guys, naisit ko na yung lugar na ating pupuntahan. So ito yung GPS natin, ha? So nandito tayo ngayon, which is nandito yung truck, border ng US at saka Mexico. Lapit na tayo sa Mexico. And then United States yan. Tapos pupunta tayo all the way to British Columbia. Ayan.
habol lang natin yung load natin ito dito sa Amerika. Ayan o, Canada na yun, taas na yan o, Canada. Tapos United States of America dito sa baba, Mexico. Yan yung globe. GPS na ginagamit ko guys, ano, Garmin. Ayan. Tapos bali ang bibiyahin natin is 2,348 miles. Wow! No? So kulang-kulang 5 araw, 5 days kamo na lang nabiyayan. Kung makakagawa ako ng mga bali 600, so 6 plus 6 12 plus 6 plus 6 12 24 2,400 miles. Yan, 4 to 5 days ang biyahe na yan, non-stop or sagad-sagaran kamo na lang sa pagdadrive. Pero at least ito paano, nakaload na ako para makaalis na ako rito. Mahirap dito sa ano guys, mahirap dito sa Texas. Walang walang regular run yung company ko dito. Pero meron nga silang regular run mula Canada. Papunta rito sa Mexico. Yun, pero yung pick up na wala na. Katulad nito, inabot ako ng 5 araw. Sinasabi ko sa inyo, yung buhay ng tracking, katulad nga ng percentage pa naman ako. Ang sabi ng dispatch o planner, tinanong ko kung may bayad ako sa layover. Wala daw akong bayad sa layover kasi percentage ako, unless yung load ko may kaukulaang layover. Katulad nito, wait time ko mula kahapon, kasi ang appointment ko alas 4, mula kahapon Huwebes, ngayon Biyernes na, mag alas 8 na ng gabi. Yun, so alas 4 kahapon hanggang ngayon, yun yung waiting time na maaari kong masingil sa kanila. Pero from Monday until Thursday hanggang Huwebes ng alas 4, walang bayad sa akin yun. Kaya kailangan ko pang sabihin sa kanila, hindi pa automatic babayaran yun kung hindi ako magsabi sa kanila na kasi mag-i-email pa ako sa kanila magre-request ako ng layover. Dapat nga automatic ng bayad yun, alam na dapat nila Wala, iba dito iba ang sistema ng company namin guys, kaya ayan, mahirap. But anyway guys, putulin ko na itong video vlog natin ito, since naman yan, naririnig nyo, kumakalabog na ang likod ko. Luludan na ako, o niluludan na nila ako. Salamat naman kay Lord at nakaload na ako. Minsan ito yung disadvantage ng percentage, wala kang bayad sa layover. Yan. Kaya kung tutusin nga, mas maganda pa minsan yung per miles Kaso nga lang, pag per miles ka naman, halos parehas lang din. Minsan puro na lang din naman tingga, so hindi ka rin makakamiles. Yung sinasabi ko sa mga nakarang video ko, pang kukumpara ko lang ang percentage at saka per miles, halos parehas lang din naman guys. Hindi naman nagkakalayo yan, kasi kapag magandang percentage, lahat ng mga truck driver or owner operator nasa percentage na. Base na lang yan sa gusto mo talagang mangyari sa buhay mo. Yung katulad ko, okay lang din naman sa akin yung nakakauwi ako at hindi ako masyadong tumatakbo, kasi nga nag-i-exercise ako. Waiting ako ng mga 1 araw o 1 kalahating araw, okay yon, kahit hindi nila ako bayaran ng layover. Pero kung 5 days din naman, 4 days din naman, hindi na tama yon. Kumbaga, matagal na masyado yun guys. Siyempre may binabayaran tayong truck Ayoko rin matingga ng ganun. Anyway, ganyan talaga ang buhay ng trucking siguro. There's no perfect. Magtiyaga na lang kasi mabayaran ng truck. So paano guys, thank you for watching
hanggang sa muli nating pagkikita. Magta-travel ako mula dito hanggang Vancouver. Ngayon siguro magdadrive pa ako kahit mga 5 hours lang para mag-charge tong truck ko. Kung makikita nyo, isa pa dito yung problema ko. Nag full tank ako nung nakaraan. Andyan nasa gitna, kaka-idle ko ng truck ko. Nasa gitna, na full tank yan dati. Nung Lunes, full tank, nandun ako sa Hidalgo, nag-drive lang ako 2 oras. Andyan na, nasa kalahati na. Kasi, kaka-idle natin Siyempre, kailangan ko mag-idle. Kung hindi, saan ako kukuha ng kuryente ko? Yung mga dapat na yung freezer ko, hindi yan gagana. Pwede nabulok na yung mga pagkain ko yan. Kailangan ko mag-idle mga 1 o 2 oras. But anyway guys, thank you for watching. Kita-kita tayo sa sunod na video vlog natin. Yes! Antayin ko na lang ito matapos. Peace guys. Bye bye for now. Lakai Tracker.